Start yung story ko when I was 10 years old, which is at that young age, nag-decide yung mother and father ko na maghiwalay sila. And then I witnessed everything po, yung reason kung bakit sila naghiwalay sa ganung murang edad. Tandaman ko po yung hirap without mother. Ang hirap po, sobra, na kailangan mong i-accept at sabihin sa mga kapatid mo na wala na siya, yung parang iniwan na tayo. However po, meron pa kami isang bunsong kapatid na hindi po namin nakasama. 2 years old pa lang siya noon. How many years na hindi po namin siya nakasama? At that young age, lagi po ako nag-pray kay God na sana pabalikin niya yung mother ko. Pero hindi niya ako pinakinggan at that time. I stopped praying totally. Start na yung galit ko sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, hindi ako gagaya sa'yo. Nangiwan mo kami. I started also to hate people, yung mga taong chismosa, sa lahat ng mga nakapaligid sa amin. Kasi I feel na pinag-uusapan kami. I carried that feelings hanggang sa nagdalaga ako, high school, college. So I love ako sa mga tao. Sabi nga nila, I have my own word po. Yung gusto ko ako lang mag-isa. Kasi I feel yung peace pag mag-isa lang ako, pag nasa kwarto lang ako, na mag-isa. Hindi ako nakikisalamuha sa ibang tao. So, standing in front of you all, parang kinakaba. It's my first time po na nandito ako na nanginginig po ako. Hindi po ako sanay. Pero for God po, yung kung ano yung goodness niya, kailangan kong i-testify yun. Then, ang kasama ko lagi is yung father ko. Lahat, pinaka-close ko siya, lahat ng bagay sinusuportahan niya ako. So, naging breadwinner po ako. Nag-study ako ng todo-todo para lang makantando yung pangarap ko para sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, pag nakagraduate ako, yayaman ako, pagpapatayo kita ng bahay, magiging maayos yung buhay natin. At para sa sarili ko, kung sakaling man bubuo ako ng pamilya ko, hindi ako gagaya sa pamilya na to na hindi buo, na wasak. Bubuo ako ng pamilya na masaya, kumpleto. Then, sa fourth year college, sa third year, ako po yung puro aral lang, walang boyfriend since birth. So, nag-decide ako na magkaroon ng relasyon ng fourth year college po. And doon po ako natapa. So, graduation day, after nag-graduation day, nalaman ko na buntis po ako. Sabi ko, hindi to pwede. Kasi, hindi ko pa naabot yung pangarap ko. Hagdanan lang ng stage yung naabot ko. So, sabi ko, hindi to pwede. Hindi ko to gusto. So, I talked to yung father ng anak ko. Sabi ko, ayoko tong bata na to. So, sabi ko, kailangan ko siyang tanggalin. Nag-decide kami na, sige, nag-agree kami, both of us, na ipa-abort. Napakasakit sa akin yun dahil sobrang lapit ko sa mga bata. Hindi ko alam kung bakit, pero mahal na mahal ko ang mga bata. Iba yung ko sa kanila, iba yung pakiramdam ko sa talagang pag nakakita ko ng bata, parang ang saya-saya ko. And then napag-isip ko na ako pa ang dahilan at papatay ako ng isang bata. So sobrang sakit, tuliro, iyak ako ng iyak. And then nag-isip na lang ako, punta ako sa park and inisip ko, hindi ko kayang gawin. Sabi kong gano'n, hindi ako kriminal, hindi ako mamamatay tao. Kahit ano pa yung sabihin sa akin ng ibang tao, kailangan ko siyang ipagpatuloy. Ako may auntie, and then I talked to my uncle na gano'n ang naging sitwasyon ko. And then at that time, nalaman ko na lang na bumalik ang nanay. So parang, kasi galit ako sa kanya, ayoko siyang makausap, ayoko siyang makita. And then,
Nung tumawag ako sa amin, nasa ibang lugar kasi ako, nasa China ako. Nung tumawag ako sa kanya, tumawag ako sa amin nang nakasabi ng nanay ko. Wala akong choice, iyak lang ako, nang iyak, hindi ako nagsasalita. Pero umiyak siya, sabi niya, okay lang yan, umuwi ka na. So bigla akong parang yung galit na yun, parang nawala siya. Kasi ayaw akong kausapin ng father ko. Parang sa lahat ng, yung pumasok sa isip ko na sa lahat ng bagay nandiyan siya. Pero sa pagkakataon na yun, bakit siya umali? Parang bakit niya ako iniwan sa ere? Nakala ko siya yung so-suporta sa akin. Pero yung kung sino pa yung taong nang iwan sa amin, is siya pa yung magsasabing, okay lang yan, umuwi ka na. Nandito lang kami. Parang yung time na pag umuwi kasi ako galing bakasyon, parang nababastos ko siya. Pag binibisita kami. Hindi ko siya pinapansin. Parang talagang yung heart ko is talagang yung naging bato dahil sa kanya. Hindi ko siya, parang talagang iniiwasan ko siya. Minsan nasasagot ko siya, ba't nandito ka? Ang ginagawa mo dito? And then at that time na sabi niya sa akin, umuwi ka na, okay lang na, nandito kami. Parang umiyak na lang ako. Dahil despite doon sa ginawa ko, sa kanyang pambabastos is pinapauwi niya ako. So after that, pinagpatuloy ko yung pagbubuntis ko. And then after 2 years na pagsasama namin ng tatay ng anak ko, we agreed na magpakasal. Kasi yung father ko is hiyang-hiya sa akin. Probinsya po kasi. So, pag hindi ka kasal, parang nahiya siya. So, okay, para sa kanya, okay, nagpakasal po kami. And then after 2 months, naghiwalay po kami. So, sobrang dami pong pangyayari na pati yung sarili ko is hindi ko nakilala. Dati na hindi ako nagmumura na pagmura ko. Dati napaka-soft ko, ngayon parang yung tahimik lang ako, ngayon sumisigaw na ako. At that time na nasa harapan ng kami ng anak ko, which is nag-away kami, na sobrang talaga akong parang nauntog na okay, kailangan ko nang iwanan tong tao na to. So yung pangarap ko na buong pamilya, hindi rin natupad. So that time talagang hindi ako naniwala kay Lord. Masakit man na nakakahiyaman, pero parang dumating yung time na hindi na ako naniniwala sa kanya. Na pag may church, na kumate. Na pag di na ako nagdadasal, parang kaya ko to, parang sarili ko lang. Hindi ko kailangan yung presensya mo, hindi ko kailangan yung prayers. Kasi sa lahat ng pray ko sa'yo, wala ka namang tinupad. So I stopped praying, talagang wala yung Diyos sa akin at that time. And then, I decided na pumunta dito ng kinuha ko ng channel ko. So first, pa lang, hindi ko nakita na work agad ako. Then after that, sabi ko parang may kulang. Siguro forever kulang. So nagkaroon ako ng relasyon which is mali, kasalanan. And then, nakawala ako doon. And then again, naghanap na naman ako. Nakala ko yun na yun, pero hindi pa pala. And then, after that, sa isang, habang nagbabrowse ako sa isang FB, may nakita kong video na sobrang nagpabago ng buhay ko. So, nung ko na yun, parang kapag ako kasi pag interesado, talagang pinapanood ko siya hanggang dulo. Pero ito parang wala. Ito yung testimony ng isang babae na nakarating siya sa heaven and hell. And yung video is, I think, Angelica Zambrano. Zambrano. Which is, ayoko siya, hindi ako interesado, pero hindi ko siya ma-browse pa, ma-browse pa taas. Parang,
sige, panoorin ko. And then, I found myself na umiiyak na lang ako. Iyak ako na iyak, hindi ko alam kung bakit. Habang pinapanood ko yun, kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin, parang sabi ko, humingi na lang ako sa kanya ng sorry. Sabi ko sa kanya, I'm just asking for forgiveness, hindi ko alam kung bakit, basta iyak ako ng iyak. Parang iba yung pakiramdam ko, hindi ako makahinga. So, after that, on the next day, may Bible study ng Leviticus. Actually, hindi ako umaattend. Ayoko umattend actually. Kasi hindi nga ako sa kanya. Then, nagpapasalamat ako sa kay Sister Neri, kay Sister Annette, kay Chucky. Kung hindi dahil sa kanila, parang hindi ko makakilala ang Panginoon. So, talagang nag-continue talaga ako. Habang naririnig ko yung mga salita niya, pag umuwi ako sa bahay, ayokong nakikita akong umiiyak. Ayokong nakikita ako na ibang tao na umiiyak. So pag umuwi ako sa bahay, doon ko nilang umiiyak. So sabi ko, parang uhaw na uhaw ako sa salita ng Panginoon. Para pag walang Bible study or cancel ang Bible study, parang may kulang sa isang linggo ko. So after that, I surrender everything to Him. Hinayaan ko na ang Panginoon na manguna sa lahat. Tiwala lang sa Kanya, sabi ko nga. Sabi nga sa Proverbs 5:6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Parang sabi ko sa wrong decisions na ginawa ko noon pa, na hindi ako nag-iisip, na hindi ko kinuha yung, hiningi sa Kanya yung guidance niya. Parang sabi ko, Lord, kung siguro at that time, sinunod kita or pinaniwalaan kita, hindi ito mangyayari sa akin. Pero alam ko may plano yung Panginoon eh. May plano ang Panginoon kung bakit nangyari yun. Parang yung mga wrong decisions ko na ginawa ko sa buhay ko noon, dahil sumusunod na ako at naniniwala na ako sa Kanya, gumawa siya ng panibagong plano para sa buhay ko. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you future and hope. So, sa lahat ng nangyari, difficulties, all the wrong decision, kung titignan ko kung nasan ako ngayon, masasabi ko na lang, wow Lord. Parang, ang ganda naman ng plano mo sa akin. Kasi kung pinalaglag ko yung bata na yun, hindi magiging maayos yung pamilya ko. Hindi magiging maayos yung relasyon ng father ko at ng nanay ko. So parang yung anak ko, naging instrumento para maging okay kami lahat. Di man natupad yung pangarap ko na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Pero I know kumpleto na ako kasi nandito si Lord. Meron akong anak na bibo, mabait, mapagmahal. At nakikita ko ang mother father ko na pinatawad na nila yung isa't isa. Sabi ko, kung ano man yung plano ng Panginoon, kung meron mang forever, sabi ko, as long as naka Lord ako, sa Kanya ko na lang ibibigay lahat, i-surrender ang lahat ng buhay. Kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. May mga plano pa, alam ko. At may purpose ang Lord kung bakit ako nandito sa harapan niyo ngayon. Kung bakit ako nag-church dito sa PGC, kasi family na talaga ang ano ko sa inyo na yan, lalo na sa members ng Leviticus, na binigay sa akin ng Lord ng mga tao na to, para paniwalaan ko ang Panginoon, para yung faith ko is andyan pa rin sa Kanya, maging strong yung faith ko para sa Kanya. So, nandito ako para tinestify ko yung buhay ko hindi para sa akin, kundi para ma-inspire yung ibang tao na nandito. At may mga nakakahiyang bagay, pero sabi ko, hindi ko sinasabi ko dahil sa gusto ko. Binigay ng Lord tong araw na to dahil alam ko na siya yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa harapan niya.